Welcome everyone to Weekly News and a DW Main Major Tidbit, and the topic for this video is Sara Duterte versus Auntie Claire, World War G. Balikan ng mga pasaring, bintangan, buwelta at walang katigil-tigil na bakbakan sina Vice President Sara Duterte at Claire or Auntie Claire in their respective platforms habang nagbabatuhan ng mga sagutang walang wakas. Pero saan ba nag-umpisa ang lahat ng ito? Binati ko si VP Sara Duterte sa kanyang rally sa Australia ang lumulobong utang ng Pilipinas na ngayon umaabot na sa mahigit 16.75 trillion pesos na national debt ng Pilipinas with a GDP to debt ratio of around 69%. Nice. Ang dami-dami nilang sinasabi, napakaganda na ng ekonomiya natin. Tingnan nyo, pababa yung inflation, madaming investments. We are on our way to becoming from a developing country to the next level. Maganda siya tingnan sa papel, It looks good on paper, but you don't see it at all in the everyday lives of the Filipinos. There is nothing happening in our economy. Yung mayaman, mayaman pa rin. Yung mahirap, lalong naghihirap. Yes? The poor is getting poorer. Ng Pilipinas. Magkano na po ang utang ng Pilipinas? 16 trillion. Yes, 16 trillion ang utang ng Pilipinas. Pero, at yan ay mamanahin ng mga future generation of Filipino. O yan na ng future, ma'am. Dari lang sa takaron. Pero, bakit hindi natin nakikita? Mag-utang, ganito, example mag-utang ako. Kasi gagawa ako ng railway system from Tawi-Tawi to Apari. Diba? Mag-utang ako ng ganyan. Understandable. Kasi hindi mo naman yan kukunin sa sariling budget. Diba? It has to be a foreign-funded project. Pero bakit 16 trillion ang utang natin? And wala din tayong nakikita. With Auntie Claire hitting back, hindi kay BBM galing ang lahat ng 16 trillion na yon at tumaas ang utang ng Pilipinas under Duterte. In fact, pinakmalaking taas ng utang ng Pilipinas ay nanggaling from Duterte. May kasabihan nga tayo, ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan. Hindi talaga malalaman ang katotohanan. Okay, ang tandaan po natin, ang utang na 16 trillion ay kabuuang utang ng gobyerno simula pa noong mga nakaraang administrasyon. At tatandaan din po natin ng ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte ang naitalang may pinakamataas na naging utang na umabot ng 12.79 trillion as of June 2022. Hindi ba niya po nakikita ang dulot na naibibigay, tulong ng Buka Centers, ang paglaki ng PhilHealth coverage, ang murang bigas, ang 3+1 promo ng LRT, MRT, ang fuel subsidies na ibibigay, at marami pang iba. Nakakalungkot po. Mahirap po talaga. Mahirap turuan ang walang alam at walang balak umalam. Mahirap din buksan ang mata ng bulag at nagbubulag-bulagan. So, you know what? Let's see yung kanyang sinasabi. Kasi let's go and quick fact check muna tayo. Ano nga ba ang full picture ng giriang Duterte Marcos over national debt? Well, as you can see, unti-unti nang tumataas ang utang ng Pinas bago pa magkaroon ng COVID-19 sa Pilipinas, with end of the year debt noong 2016 at only 6 trillion pesos, jumping to 7.7 trillion, tapos bumulusok noong pandemic with 2020 to 2022 getting 3.6
trillion pesos. But what about the first 3 years ni BBM? We know na Duterte has already burdened the Filipino people with double the debt na kanyang nakuha or na-inherit from the Ninoy or Noynoy Aquino administration noong 2016. From 6 trillion, naging 12 trillion. Pero gaano kabilis umutang ngayon si Marcos? Kasi lagi na lang natin sinasabi, kinukumpara natin yung 3 years ni Marcos at yung 6 years ni Duterte. Pero gaano kabilis umutang ngayon si Marcos? And will he outpace Duterte? Because as we see in this chart, nabiyayaan si Duterte ng mababang debt to GDP ratio na bumulusok noong 2020 during the pandemic until 2022. Pero hindi bumaba at nag-stabilize to around 60% ang GDP to debt ratio ng Pilipinas with the Marcos regime or the Marcos administration. Marcos, sa unang 3 taon niya sa pagkapresidente ay nakadulot na ng mahigit 4 na trilyong dagdag na utang, set to have 60% na dagdag utang o 8 trilyon by the end of his term kung patuloy ang kanyang pagpuutang. Lalo na ngayon, ang dami niya ng binentang gold galing sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Binitigs rin ni VP Sara Duterte ang pagiging masunuri ni BBM sa Estados Unidos regarding the invitation at pagpasok ng mga missiles ng US sa West Philippine Sea. Foreign policy. It is stated in our Constitution that we should have an independent foreign policy. That do not lean to a foreign power, that do not favor US or do not favor China. Yan na lang ang example natin kasi yan naman ang reality natin. Yung gitgitan ng US at China. We already won in the arbitral award. We already have an award from that case that we filed with using the UN Convention on the Law of the Seas. Nanalo na tayo dyan. Alam na ng buong mundo. Kikilingan mo, tama ba ang Tagalog ma'am? Kikilingan mo ang isang foreign power, papapasukin mo ang mga missile ng foreign power sa bansa mo na alam mong kinaiinisan noong kalaban niya na wala ka namang kinalaman sa gitgitan nilang dalawa. That is not independent foreign policy. Nabinweltahan naman ni Auntie Claire saying na Sara Duterte is pro-China and the Dutertes has been historically pro-China. So, nothing new or nothing kind of surprising sa kanyang sinabi. Yusek, VP criticized the country's foreign policy and the administration's decision to allow foreign missiles in the Philippines. Ang sabi niya po, papapasukin mo ang missile ng foreign power sa bansa mo na alam mong kinaiinisan ng kalaban niya. Any comment po, Yusek? Salamat. Yes, the President said, we expect that from the Dutertes because they are pro-China. At ang Pangulo po ay pro-Philippines. With Duterte countering na hindi siya pro any country at all. We just heard kasi, iisipin mo, Vice President ka ng Pilipinas, you have to be pro-Philippines. Sinabi niya kasi, hindi siya pro any country at all. Especially since you were just branded as pro-enemy at this junction. Hindi nila dapat ako pinapasagot kung pro-China ako. Sagutin niya yung tanong ko, where is the independent foreign policy that is required by the Constitution? Where is it right now? Explain to the Filipino people how you are going to implement your independent foreign policy. Huwag nilang pasagutin yung nagtatanong na sasabihin nila ako ay isang pro-China person. Matagal na nila yan na narrative na pro-China ako. I'm not pro any country at all. Ang sinasabi ko lagi, we need to develop, we need to maintain, and we need to level up our relations with all countries.
Nainis pa si VP Sara sa sinasabi niyang pakitang gilas at photo op ni Marcos nang sumama siya sa pagsunog o pag-i-incinerate ng mga syabong nalimbat at natagpuan. Hindi ko alam, ma'am, trabaho ba ng presidente ang sirain ang ebidensya ng ano? Hindi yan trabaho ng... Hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. With Castro, with complete props, may resibo agad to when Duterte did those kind of photo ops na ngayon binabatikos ni Sara kay Marcos. Ang Pangulo ay gumising ng maaga kahapon. Pumunta sa Tarlac, nagtrabaho, nagutos, hindi nagbakasyon, at binantayan ang pagkasira ng illegal na droga. Nais ng Pangulo na masawata ang droga, ang illegal na droga sa ating bansa. At ang pagtatrabaho po ng Pangulo ay dapat maramdaman ng tao. Hindi po ito pang photo ops lang. Ito ay nagsisilbing babala sa mga kriminal. At nagsisilbi rin po itong inspirasyon sa taong bayan na nagnanais na masawata ang illegal na droga. Mas maganda po siguro talaga na pasinayaan at makita mismo ng Pangulo ang pagsira sa mga illegal na droga na ito kesa po walang gawin sa mga nawalang illegal na droga sa magnetic lifter. Kailan nga po ito nawala? 2018? Yan. At baka po nakalimutan din po ng Vice Presidente na ang kanyang ama ay nagkaroon din po ng pagwi-witness sa incineration ng 7.51 billion dangerous drugs sa Cavite. Ito po, baka po nakalimutan niya po ito. Baka pwede nating palakihan. Kailan po ba ito? Wait lang. 2020 lamang. So, baka nakalimutan po ito ni Vice Presidente. So, ang pagtatrabaho po naman ay hindi dapat itago. Dapat nakikita ng taong bayan. Dapat nagre-report ang Pangulo sa taong bayan. No, pinagpapaliwanag rin siya ng Malacanang regarding her foreign trips, asking her na total ginamit niya na yung Office of the Vice President social media page. Kahit nasabihin yung personal trip ito, she is still using and has in her capacity allotted to her as the Vice President of the Republic. Kumbaga nag-video siya patungkol sa Pride Month with the official Office of the Vice President Facebook page. Alam mo kasi, hindi kasi nila naiintindihan, sorry Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. I'd like to lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately. Hi, Isa. Good morning. Still on VP Sara po. May sagot po siya sa statement ng Palacio on her overseas trips. Hindi niya raw po alam kung hindi niyo lang naiintindihan or, and I quote, bobo lang talaga yung administrasyon. She also confirmed that her trips are indeed personal but that she never used any government money. And speaking of, yun po. Okay po, nakita po natin kung paano po sumagot ang Vice Presidente. Napaka-emosyonal. Sabi nga po natin, may kasabihan po na when emotions are high, intelligence is low. Never speak out of anger. Dahil maliwanag po sa ulat na personal trip ang ginawa po niya. At hindi natin kino-question. Ang sabi po natin noong nakaraan ay it's her choice. Kung diyan po siya abala sa kanyang private or personal trips with her family. Pero hindi po niya kasi ibinunyag nagagawa siya di umano ng official functions. Magiging magkaiba po yun kung ang sinabi niya po, kahit po sa inyo, sa media, na personal trip, pero meron po pala siyang gagawing official functions. Kasi magkakaroon po dito ng ethical and accountability concerns. Since siya po ay medyo emosyonal, kahapon yata po yun, nabanggit niya nga po na hindi lang ito personal trip. So, ang tanong natin, kung hindi to personal trip, sana ay naging tapat siya
sa pagsasabi kung ano ba ang dahilan ng kanyang pagpunta. With Duterte claiming na, she's still being politically persecuted through the pursuance of her cases regarding the confidential funds because the Marcoses wanted with Duterte claiming na she's being politically persecuted through the pursuance ng mga kaso laban sa kanya patungkol sa confidential funds dahil nga yung mga Marcos gusto raw mag-hold on to power sa isang Russian state media interview na kanyang ginawa. Siguro yan po ang nais niya maging naratibo, ipakita sa taong bayan, pero nawawala po yung issue patungkol sa kanyang accountability tungkol sa confidential funds at iba't iba pang mga complaints na napapaloob sa articles of impeachment. Claire again hit back saying na that's just her narrative and what she wants the world to perceive the administration's efforts for accountability, lalo na sa mga matataas na ahensya at posisyon sa gobyerno. Now, I don't really have any kind of good thing to say here besides the fact na, maganda yung pag-hire ni Marcos kay Claire. Kasi si Claire, maraming rebuttal. And, that's money well spent for, Marcos's agenda. And, wala naman akong pake kung sino manado sa kanilang dalawa sa alita nila. And besides, alam naman natin, malamang sa malamang in the next few days, tuloy-tuloy pa rin yung bakbakan nila. So, I guess this will be all moot at outdated by the time this video comes out nitong linggo. What you gonna do? Ganyan talaga ang ephemeral nature at fast-paced and moving kind of ever-changing political landscape sa Pilipinas. But just, at least hindi siya boring. Ang video clip na ito ay galing sa aking series ng News Worthy Recap. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure will be interesting to you. Particularly you, whatever your name is. Hindi ko alam, sorry. Salamat sa panonood mga ka-farmy. Like, subscribe, follow me like sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So susunod, of course. Paalam.